Nabuksan mo na ba yung bill mo sa kuryente? Meralco, paki-explain. Inuulol na tayo ng Meralco. Tingnan mo naman, 19,548. Paano hindi lalaki yung kuryente namin? Ayan, oh. Mula dyan, biglang tumalo ng 11,000. Alam kong kagaya rin kita at ng napakaraming Pilipino na talaga namang buwan-buwan na lang kinakabahan kada nagbubukas tayo ng electric bill. Ano ba tong nangyayari sa atin? Ba't ganito? Napa-research tuloy ako. Baka naman kasi hindi lang dito sa Pilipinas nangyayari ang pagtaas ng singil sa kuryente, no? Baka pati sa ibang bansa, di ba? Pero iba ang na-research ko. Alam mo bang sa bansang Paraguay, ang average household electricity price nila ay katumbas ng 3.38 kada kilowatt hour. Kaya ang 200 kilowatt hours na kung sa Meralco mo babayaran ay nasa 3,000 pesos yan, doon sa Paraguay, 677 pesos lang. Teka, bakit mura? Dahil halos lahat ng kanilang kuryente ay galing sa hydroelectric power. Kuryenteng ginagawa gamit ang malalaking dam at umaagos na tubig. Eto pa, sa bansa nila, kapag mahirap ang pamilya mo doon, kalahati na lang ng bill ang babayaran mo. Grabe, no? May social tariff kasi sila na maaaring magpababa ng singil ng up to 50%. Maliban sa Paraguay, andyan din ang Qatar. Alam mo bang ang average household rate nila doon ay nasa 1.97 per kilowatt hour? Meaning, kapag kumonsumo ka doon ng 400 kilowatt hours, ang babayaran mo lang ay nasa 788 pesos. Versus dito sa Meralco sa Pilipinas, 6,000 pesos na ang bill mo. Bakit mura sa Qatar? Well, alam naman natin ng Qatar, yes, given. Isa sila sa pinakamalaking producer ng natural gas sa mundo. Sapat ang sarili nilang oil at gas para matugunan ng energy needs ng bansa nila. Pero alam mo bang may bansa din na kahit wala silang natural gas, mura yung kuryente nila. Ang example, ang bansang Bhutan. Doon, ang average household rate ay nasa 0.92 per kilowatt hour. Meaning, ang 600 kilowatt hours doon, nasa 555 pesos lang. Kung Meralco yan, nasa 9,000 pesos na. Imagine, no? 555 versus 9K? Grabe, sumasakit yung ulo ko. So, bakit mura sa Bhutan? Well, dahil sagana sila sa bundok at malalakas na ilog. Ginagamit nila ang mga ito para gumawa ng murang hydroelectric power. Napakarami nilang naggagawang kuryente na nakakapag-export pa sila sa India. Opo, nagbebenta sila ng kuryente sa ibang bansa. Isip tuloy ako, dito sa Pilipinas, di ba marami rin tayong bundok at malalakas na ilog? Maliban dyan, andyan din ang bansang Iran. Na kung akala mo puro gyera ang nangyayari doon, well, at least for them, mura ang kuryente nila. Sa Iran kasi, ang international household price benchmark ay nasa 0.18 kada kilowatt hour. Kaya naman ang 200 kilowatt hours na 3K sa Meralco, sa Iran, 37 pesos lang. Halos 80 times na mas mura kesa sa Meralco. Grabe, no? Talagang mapapasana all ka na lang talaga. Ngayon, balik tayo dito sa Pilipinas. Ang Meralco rate as of July 2026 ay nasa 14.83 per kilowatt hour. Mahal o hindi? Napakamahal niyan. Alam mo kung bakit? 3 times na mas mahal yan sa average household electricity price sa buong Asia. Opo, triple. Pero para maging fair naman, hindi lahat ng nasa bill ay direktang kita ng Meralco ha. Kasama rito ang generation charge, transmission charge, taxes, at iba pang government-mandated charges. Ayon mismo sa Meralco, nag-increase sila ng kuryente ngayong buwan ng July dahil daw sa mas mahal na fuel, imported LNG, mas mataas na generation charge, at taxes. Pero hindi rin pwedeng maghugas kamay ang buong power industry ha, dahil sa dulo nito, tayong mga consumers pa rin ang sumasalo sa lahat. Kapag tumaas ang fuel, tayo ang magbabayad. Kapag nagkulang ang supply, tayo ang magbabayad. Kapag may bagong charge, tayo ulit ang magbabayad. Pero nang humanap ang mga Pilipino ng paraan para makatipid gamit ang sariling rooftop solar, ito namang si Meralco biglang umepal at gusto itong i-regulate. At bigla na tayong gustong i-require na kumuha ng permit para maikabit sa mga bubungan natin ang solar. Kaya nga tayo magpapasolar kasi ang mahal ng singil nila, di ba? Ang reason ng Meralco, safety at protection daw ng power grid. Of course, mahalaga ang safety. Pero ang safety rules ay hindi dapat maging bagong pader para pigilan ang mga Pilipinong gustong makatipid. Dahil isipin mo naman, no, napakataas na nga ng singil sa kuryente. Tapos kapag gumawa ka ng sarili mong diskarte para makakuha ng sarili mong kuryente sa araw, ikaw pa ang paghihinalaan at pahihirapan.
Always remember, hindi kalaban ang rooftop solar. Hindi kriminal ang consumer na gustong bumaba ang bill. At lalong hindi pag-aari ng kahit anong kumpanya ang sikat ng araw. Kung gusto mo pa ng magayto pang klaseng content, i-follow mo na ako. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.